Sa buong Europa ngayon, naghahari ang pagkagulat. Sa isang biglaang press conference na yumanig sa buong mundo, ipinahayag ng kanyang kamahalan, ang hari ng Espanya, ang Pilipinas ang gurong dapat nating tularan. Masyado tayong naging palalo. Ano nga ba ang naganap? Bakit ang isa sa pinakadakilang monarkiya sa Europa ay nagbitiw ng ganito kahalagahang salita? Nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Ang eroplanong sinasakyan ng maharlikang pamilya ng Espanya ay nagkaroon ng malubhang problemang teknikal na nagtulak dito na bigla ang lumapag sa lupain ng Pilipinas. Ang unang reaksyon ng mga dugong bughaw, isang maliit na bansa sa Asya. Paano nila tayo maaalagaan ng naayon sa ating katayuan? Ngunit, makalipas ang 72 oras, ang kanilang pananaw ay tuluyang nagbago, 180 digring pagbaliktad. Ang mga pangunahing news outlet sa mundo, mula BBC hanggang Reuters, ay nagmamadaling nagtungo sa Maynila. Ang mga lider ng Europa ay nagdaos ng mga kagyat na pagpupulong. Ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang punong katiwala ng maharlikang sambahayan ng Espanya. Sa loob ng 25 taon, tapat akong naglingkod sa kanyang kamahalan. Subalit sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagkamangha. Ngayon, mula mismo sa aking mga labi, inyong mapapakinggan ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito. Magandang araw. Ako si Carlos Martinez, at sa loob ng mahigit 2 dekada, nasaksihan ko na ang lahat. Sinamahan ko ang kanyang kamahalan sa bawat sulok ng mundo, mula sa mararangyang palasyo ng Europa, sa mga ginintuang disyerto ng gitnang silangan, hanggang sa malalawak na lupain ng Amerika. Naranasan ko na ang lahat ng uri ng pagtanggap, tumuloy sa mga hotel na sinasabing pinakamagagara sa daigdig, at dumaan sa mga paliparan na ipinagmamalaking pinakamahuhusay. Ngunit ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport noong araw na iyon ay yumanig sa pundasyon ng aking 25 taong karanasan. Nagsimula ang lahat sa loob ng maharlikang eroplano, habang kami ay naglalakbay mula Madrid patungong Tokyo para sa isang opisyal na pagbisita. Kasama sa delegasyon ang kanyang kamahalan ang hari, ang reyna, at 6 sa pinakamatataas na tagapayo ng kaharian. Ang bawat detalye ng biyahe ay maingat na binalangkas, kabilang na ang isang marangyang hapunan kasama ang emperador ng Hapon. Habang tinatawid namin ang himpapawid ng Timog Silangang Asya, biglang umalog ng malakas ang eroplano. Isang nakabibinging tunog ang gumambala sa katahimikan na sinundan ng anunsyo ng kapitan, isang emergency. Nagkaroon daw ng kritikal na problema sa hydraulic system ng sasakyan at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na paliparan sa lalong madaling panahon. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang Maynila, 40 minuto na lamang ang layo. Ang Haneda Airport sa Tokyo ay 1.5 oras pa, at mas malayo pa ang Osaka. Dahil sa kalagayan ng eroplano, ang Maynila ang tanging pag-asa. Nang iulat ko ang sitwasyon sa kanyang kamahalan, isang guhit ng pag-aalala ang namuo sa kanyang noo. Ang isa sa mga tagapayo, si General Jose Alvarez, isang iginagalang ngunit tradisyonal na opisyal, ay hindi na itago ang kanyang pagkadismaya. Sa Pilipinas, bulong niya, sapat na para marinig ko. Bansa ng mga magsasaka at mangingisda. Ano ang alam nila sa pag-aasikaso sa atin? Sa isipan naming mga taga-Europa noon, ang Pilipinas ay isang destinasyon para sa mga turista, sikat sa mga nagagandahang dalampasigan at masasarap na pagkain. Ngunit hindi isang bansang may sapat na karangalan o kakayahan upang maging punong abala sa isang opisyal na pagbisita ng isang maharlikang pamilya. Subalit wala kaming pagpipilian. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Ang mga kababalaghan ay nagsimula bago pa man kami lumapag. Ang tinig mula sa Air Traffic Control Tower ng EV ay umalinggaw-gao sa aming radyo sa perpektong wikang Espanyol. Hindi lang basta Espanyol, kundi isang malinaw at formal na dialektong Kastilian, ang wikang ginagamit sa korte ng Madrid. Sa kahit saang panig ng Europa kami magpunta, Ingles ang pamantayan. Ngunit heto, isang paliparan sa Asya, nakikipag-ugnayan sa amin gamit ang aming sariling wika, na para bang matagal na nila kaming inaasahan. Ang proseso ng emergency landing ay kahanga-hanga sa bilis at kaayusan. Sa isang iglap, inihanda ang runway. Ang mga bumbero at ambulansya ay nakahilera na,
ngunit malayo sa runway upang hindi magdulot ng pangamba. Ang paglapag ay napakakinis, hindi mo akalaing ito ay isang emergency landing dahil sa pagpalya ng hydrolika. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano at inilapat ang hagdanan, halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa paanan ng hagdanan, mahigit 15 opisyal ang nakahanay, lahat ay nakasuot ng formal at eleganteng barong Tagalog na yari sa pinong hibla. Ang bawat isa ay yumukod ng may paggalang at bumati sa amin sa matatas na Espanyol. Isang lalaking Pilipino na nasa unahan ng linya ang lumapit at nagpakilala. Bienvenidos Filipinas, Su Majestad, anya sa wikang Espanyol na walang bahid ng anumang puntong banyaga. Siya raw si Ginoong Miguel de la Cruz, ang pinuno ng Special Protocol Team ng IVE. Nabanggit niyang siya ay nagsilbi bilang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pananalita, ang kanyang paggamit ng mga maharlikang titulo, ay perpekto, para siyang isang tunay na taga-Madrid. May nakahanda na raw silang espesyal na serbisyo. Isang marangyang wheelchair ang nakaantabay, at dito nakaukit ang sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Paano nila ito nagawa? Paano nila naihanda ang lahat ng ito nang walang paunang abiso? Ang mas nakamamangha pa ay ang sumunod. Ang inialok na inumin ay hindi basta tubig o ordinaryong juice. Ito ay sariwang katas ng mangga mula sa Guimaras, isinilid sa isang matangkad na kristal na baso, pinalamutya ng isang maliit na orkidya. Kasama nito ang isang espesyal na halo-halo na inihanda sa isang mangkok na yari sa niyog, na may pinong yelo, sariwang prutas, at isang kutsarang ube halaya sa ibabaw. Ang ganitong antas ng pag-aasikaso at atensyon sa detalye ay agarang nagpainit sa aming mga puso. Habang naglalakad kami patungo sa Sea Lounge, ang mga sorpresa ay hindi natapos. Ang mga pader ng pasilyo ay hindi ordinaryo. Ang mga ito ay pinalamutya ng mga malalaking litrato ng sining at arkitektura ng Pilipinas, mga obra maestra na nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura. Nariyan ang detalyadong harapan ng simbahan ng San Agustin sa Intramuros, isang UNESCO World Heritage Site, ang malawak na tanawin ng mga hagdan-hagdang palaya ng Banao na tila mga hagdanan patungo sa langit, at mga close-up ng masalimuot na pagbuburda ng telang pinya. Para kaming naglalakad sa isang maliit na museo ng sining Pilipino. Ang proseso sa imigrasyon ay mas mabilis pa sa aming inaasahan. Sa isang espesyal na silid na inihanda para sa amin, isang opisyal ang magalang na nagsalita sa Espanyol. Ang pagsuri sa aming mga pasaporte ay hindi umabot ng 2 minuto, mas mabilis pa kaysa sa Barajas Airport sa Madrid. At doon, isang hindi inaasahang alok ang dumating. Isang pangkat ng mga mediko ang nag-alok ng paunang pagsusuring medikal. Dahil po sa stress na dulot ng emergency landing, nais lang po naming tiyakin na nasa mabuti kayong kalagayan, paliwanag ng doktor. Ito ay isang uri ng pag-aalala na hindi pa namin naranasan saan man sa Europa. Ang aming mga bagahe ay inasikaso na. Bawat maleta ay may nakasabit na pangalan na nakasulat sa Espanyol at Ingles, at may nakaimprenta pang sagisag ng maharlikang pamilya. Hindi ko alam kung sino at kailan inihanda ang lahat ng ito. Iminungkahi ng pinuno ng protocol team ang isang hotel. Anya, mayroong ilang hotel sa Maynila na may mga suite na sadyang idinisenyo para sa mga maharlikang pamilya mula sa Europa, kumpleto sa mga kawaning marunong magsalita ng Espanyol at mga kusinang bihasa sa lutuing Europeo. Paglabas namin ng paliparan, isa na namang sorpresa ang sumalubong sa amin. 5 sasakyang Mercedes Maybach, ang parehong modelo na ginagamit sa palasyo sa Madrid, ang nakahanay ng marangya. Bawat trooper ay nakasuot ng formal na uniforme at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, may mga nakahandang pinakabagong pahayagan mula sa Espanya at pinalamig na sariwang katas ng prutas. Lahat ng ito ay inihanda ng hindi man lang namin hinihiling. Sinabi ng pinuno ng protocol team na nakatanggap sila ng kagyat na abiso mula sa Embahada ng Espanya. Para sa Pilipinas, ang pagtanggap ng mga panauhin ng may pinakamataas na antas ng paggalang ay isang pambansang karangalan. Halos hindi ako makapaniwala na nagawa nila ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto. Habang ang aming konvoy ay mabilis na tumatahak sa skyway, ang hari ay nagsalita sa unang pagkakataon mula nang kami ay lumapag. Carlos, Anya, tingnan mo. Ang tanawin sa labas ng bintana ay malayong-malayo sa aming inaasahan. Ang mga nagtataasang gusali ay nakahanay hanggang sa abot ng tanaw.
Isang malawak na expressway na may maayos na pagkakalagay ng mga ilaw, at ang mga naglalakihang sasakyan na dumadaloy na parang ilog. Ang infrastruktura ng lungsod na ito ay hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona, sa katunayan, baka mas moderno pa. Nang tawirin namin ang isang tulay na tumatanaw sa Ilog Pasig, at sa di kalayuan ay ang Manila Bay, lahat kami ay napatahimik. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay nakamamangha. Ang mga ilaw mula sa mga skyscraper sa magkabilang pampang ng ilog ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga tulay ay pinalamutya ng mga kumukutitap na ilaw na may iba't ibang kulay. Isang tagapayo ang bumulong, paano nakapagtayo ng ganitong klaseng lungsod ang isang bansang sinasabing walang gaanong likas na yaman? Pareho kami ng tanong sa aking isipan. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, ang aming pagkamangha ay lalo pang tumindi. Ang gubat ng mga konkretong gusali ay nagpapaalala sa amin ng Manhattan sa New York. Ang mga kalsada, kahit pasado 9:00 na ng gabi, ay maliwanag na parang araw. Bukas ang mga tindahan at puno ng mga tao ang mga bangketa. Ang mas nakamamangha ay ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa, malaya at walang bahid ng takot. Sa Madrid, ang paglalakad ng isang babae ng mag-isa sa gabi ay isang bagay na dapat pag-ingatan. Dito, ito ay tila pangkaraniwan. Ang hotel na aming tinuluyan ay isa na namang patunay ng kanilang kahusayan. Ang karangyaan ng lobby ay kayang makipagsabayan sa Ritz Hotel sa Madrid. At higit pa roon, maraming kawani ang matatas magsalita ng Espanyol. Ang general manager ng hotel, isang Kastila mula sa Barcelona, na 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas, ay personal kaming sinalubong. Nang pumasok kami sa Royal Suite sa ika-60 palapag, lahat kami ay napabuntong hininga sa paghanga. Ang tanawin ng Kamaynilaan sa gabi ay hindi mailarawan sa salita. Isang karagatan ng mga ilaw ang nakalatag sa aming harapan, at ang mga sasakyan sa ibaba ay tila isang ilog ng kumikinang na ginto. Ibang-iba ito sa romantikong ganda ng Paris o sa makasaysayang tanawin ng London. Ito ay may sariling uri ng kadakilaan, isang modernong enerhiya na tumitibok. Ang hapunan na inihain sa aming silid ang huling sorpresa ng gabing iyon. Ito ay isang kumpletong degustation menu ng modernong lutuing Pilipino. Mula sa isang deconstructed na adobo na gawa sa pinakamataas na uri ng karne, hanggang sa isang masarap na sinigang na salmon sa miso na may malinaw ngunit mayaman na sabaw, ang bawat putahe ay isang obra maestra. Ang lasa nito ay kayang tapatan ang anumang Michelin-starred na restaurant sa Europa. Ang chef, isang Pranses na umibig sa lutuing Pilipino, ay mahigit 15 taon nang naninirahan dito. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat ng aking nakita sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang perpektong pagtugon ng paliparan, ang mga kawaning nagsasalita ng Espanyol, ang kahanga-hangang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang kanilang walang kapantay na pag-aalaga sa mga detalye ng pagtanggap sa amin. Sa loob ng 25 taon kong paglalakbay, hindi pa ako nakaranas ng ganito. At ito pala ay simula pa lamang. Kinabukasan, dumating ang balita na aabutin ng 2 araw ang pagkumpuni sa eroplano. Kaya't mananatili kami sa Maynila. Nagpahayag ang hari ng pagnanais na makita ang lungsod. Sa hapon, dinalaw namin ang isang ospital na inirekomenda ng protocol team, isang nangungunang pasilidad na madalas daw puntahan ng mga dignitaryo mula sa buong mundo. Ngunit ng gabing iyon, bandang 2:00 ng madaling araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa katabing silid. Nang magmadali akong pumasok, nakita ko si General Jose Alvarez, isa sa mga tagapayo, nasapo ang kanyang dibdib at bumabagsak sa sahig. Siya ay 72 taong gulang na at may mga dati ng karamdaman tulad ng diabetes at alta presyon. Ang kanyang mukha ay maputla, pinagpapawisan ng malamig at hirap na hirap huminga. Malinaw na sintomas ito ng atake sa puso. Agad kong tinawagan ang emergency line ng ospital. At ang sumunod na nangyari ay isa na namang himala ng kahusayan. Wala pang 3 minuto, isang pangkat ng 4 na emergency medical personnel ang dumating sa aming silid, dala ang lahat ng kailangang kagamitan. Sila ay kumilos ng mabilis at organisado. Agad nilang ikinabit ang isang portable na face machine at binigyan siya ng oxygen. Ang pinuno ng pangkat, isang babae, ay mabilis na ikinonekta ang isang tablet sa kung saan,
at isang mukha ng doktor ang lumitaw sa screen. Nagpakilala siya bilang isang propesor ng kardiolohiya sa ospital at tinitingnan na raw niya ang face data sa real time. Ang kanyang diagnosis, acute myocardial infarction. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nag-alinlangan ako. Sinabi kong kailangan ko munang kumonsulta sa personal na doktor ng maharlikang pamilya sa Espanya. Ngunit ang paramedic ay matatag na nagsabi, "Ginoo, wala na tayong 5 minuto. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, maaaring ikamatay niya ito." Ang hari ang nagpasya. Magtitiwala tayo sa ospital ng Pilipinas, anya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang mga nasaksihan niya sa buong araw ay tiyak na nakaimpluwensya sa kanyang desisyon. Habang ang ambulansya ay humaharurot palayo sa hotel, isa pang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Bawat traffic light sa aming daraanan ay otomatikong nagiging berde. Ito pala ay isang intelligent traffic system na nag-aayos ng signal kapag may dumarating na emergency vehicle. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakarating kami sa ospital. Sa pasukan, isang pangkat ng mahigit 10 doktor at nurse ang naghihintay na. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente at sinabing handa na ang lahat. Maaari na siyang dalhin diretso sa cardiac catheterization laboratory. Ang mismong propesor ng kardiolohiya na nagsanay sa Johns Hopkins Hospital sa Estados Unidos, ang personal na sumalubong sa amin. Sinabi niyang inihanda na niya ang kanyang team mula pa noong umalis ang ambulansya sa hotel. At higit pa rito, natanggap na niya ang kumpletong medical records ng pasyente mula sa Madrid. Nagtanong ako kung paano. Sumagot siya na humingi sila ng kagyat na tulong sa embahada ng Espanya at nakuha ang lahat ng datos sa pamamagitan ng isang internasyonal na medical data exchange system sa loob lamang ng 10 minuto. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor na may nakabarang ugat sa puso na pumipigil sa daloy ng dugo. Kailangan nilang maglagay ng stent upang buksan ito. Aabutin daw ng halos 1.5 oras ang operasyon. Inanyayahan kaming maghintay sa isang pribadong silid. Sa aming pagkamangha, sa isang malaking screen sa silid, ipinapalabas ng live ang buong proseso. Ito raw ay patakaran ng ospital para sa transparency, kung nais ng pamilya na manood. Ang operating room ay tila isang eksena mula sa isang science fiction na pelikula. 6 na malalaking monitor ang nakakabit sa pader, at may mga robotic arm na kontrolado ng artificial intelligence na kumikilos ng may perpektong katumpakan upang tulungan ang mga siruhano. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang baradong ugat ay nabuksan. Ang dugo ay muling dumaloy ng normal. Ngunit napansin ng propesor na may isa pang ugat na may 70% pagbabara. Kailangan daw itong gamutin upang maiwasan ang pag-ulit ng atake sa hinaharap. Ang karagdagang proseso ay tumagal lamang ng isa pang 15 minuto. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Si General Alvarez ay ganap na gising at may ngiti sa kanyang labi. Ipinaliwanag ng propesor na dahil ang operasyon ay ginawa sa pamamagitan ng pulso, mas mabilis ang paggaling. Makakalakad siya sa loob ng 6 na oras. Sa dati, ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng 3 hanggang 4 na araw sa ospital. Dito, 2 araw lang at maaari na siyang umuwi. Pati ang gastos ay nakakagulat. Humigit kumulang 500,000 piso o mga 14,000 dollars. Kung sa Madrid ito ginawa, ang gastos ay aabot sa 200,000 dolyar. Ang silid sa intensive care unit ay mas marangya pa kaysa sa aming hotel suite. Maluwag, malinis, at ang isang buong pader ay salamin na may tanawin ng nagniningning na syudad. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang isang hologram ng puso ng pasyente na lumulutang sa gitna ng silid. Ipinapakita ang pagtibok nito sa 3-dimensional, real-time na imahe. Isang ilay ang nagbabantay sa kalagayan ng puso 24 oras at otomatikong mag-aabiso sa mga doktor kung mayroong anumang abnormalidad. Ang nurse na nakatalaga sa kanya ay matatas magsalita ng Espanyol. Siya ay isang Argentinian na nagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad sa Pilipinas at piniling magtrabaho dito dahil sa kahanga-hangang sistema ng kalusugan ng bansa. Kinabukasan, isang pangkat ng mahigit 10 espesyalista, cardiologo, endocrinologist, physiatrist, nutritionist, at psychiatrist ang sabay-sabay na bumisita.
Gumagamit sila ng mga portable ultrasound device upang suriin ang mga vital signs sa halip ng mga tradisyonal na stethoscope. Ang lahat ng datos ay lumalabas sa mga tablet upang makita ng bawat doktor. Ipinakita ng endocrinologist ang graph ng blood sugar ng pasyente na perpektong kinokontrol ng isang ilay sa pamamagitan ng isang continuous glucose monitor at isang insulin pump na otomatikong nagtutulungan. Ipinakita naman ng physiatrist ang isang cardiac rehabilitation program gamit ang virtual reality. Habang suot ng pasyente ang EEG goggles, nararanasan niya ang paglalakad sa isang magandang dalampasigan kahit na siya ay naglalakad lamang sa isang lugar. Isang ilay ang nag-aayos ng bigat ng ehersisyo ayon sa kalagayan ng kanyang katawan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang ipinakita ng nutritionist. Isang genetic analysis mula sa dugo na kinuha kagabi. Lumabas sa resulta na ang pasyente ay may genetic predisposition na mabagal mag-metabolize ng sodium. Kaya, isang personalisadong low-sodium na menu ang idinisenyo para lamang sa kanya. 3 araw ang lumipas, si General Alvarez ay ganap ng magaling at maaari nang lumabas ng ospital. Ang bilis ng kanyang paggaling ay ikinagulat maging ng kanyang mga doktor. Bago kami umalis, personal na kinausap ng hari ang propesor upang magpasalamat. Tinanong niya kung ano ang sikreto sa likod ng ganito kabilis na pag-unlad ng sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Sumagot ang propesor, 30 taon na ang nakalipas, na pag-iwanan kami. Ngunit namuhunan kami sa edukasyon, sa teknolohiya, at binago namin ang sistema kung saan ang pasyente ang laging sentro ng lahat. Tahimik na tumugon ang hari, kailangang matuto ang Espanya. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Habang papunta kami sa dire, sinabi ng hari na ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa kanyang buhay. Ang emergency landing na tila isang kamalasan ay naging isang biyaya. Nang lumipad ang eroplano mula sa lupain ng Pilipinas, lahat kami ay tahimik. Ang dating mapanuring tagapayo ay tumingin sa labas ng bintana at bumulong, gusto kong bumalik. Gusto kong matuto pa. Pagdating namin sa Madrid, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Ang kwento ng karanasan ng hari sa Pilipinas ay kumalat na sa buong Europa. Isang press conference ang agad na idinaos. Sinabi ng hari, nakatanggap ako ng isang napakahalagang karanasan mula sa Pilipinas. Marami akong natutunan, lalo na sa kanilang sistema ng medisina at sa kabutihang loob ng kanilang mga mamamayan. Nang tanungin ng isang reporter kung totoong ganoon nakaunlad ang Pilipinas, sumagot ang hari, kung hindi mo makikita ng sarili mong mga mata, mahirap paniwalaan. Ngunit ito ang katotohanan. Ang kanilang sistemang medikal ay hindi nalalayo sa Europa. Isang linggo pagkatapos, sa isang pambansang talumpati, buong katapatang isinalaysay ng hari ang kanyang karanasan. Maraming bagay tayong dapat matutunan mula sa kanila. Kailangan natin ng mas mapagkumbabang pananaw upang matuto. Ang talumpating iyon ay lumikha ng malaking alon sa lipunang Espanyol. Ang Ministry ng Kalusugan ay agad na bumuo ng isang pangkat upang pag-aralan ang sistema ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency, ngunit nagbigay sa amin ng pinakadakilang aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman, kung mamumuhunan sa tao, paunlarin ang teknolohiya, at magsusumikap ng walang tigil, maaaring makabuo ng isang dakilang bansa. Ang emergency landing na iyon ay hindi isang kamalasan, kundi isang biyaya na nagpakilala sa amin sa isang kahanga-hangang bansa na nagngangalang Pilipinas. At ang karanasang iyon ang naging simula ng malaking pagbabago sa Espanya. Laging sinasabi ng hari na balang araw, babalik siya sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong iyon, bilang isang opisyal na panauhin, upang lubos na matuto. Hinihintay ko rin ang araw na iyon. Nais kong muling maranasan ang kahanga-hangang bansang iyon at makita kung gaano pa kalayo ang kanilang narating.